Hello science fans! Nagtataka ba kayo kung bakit dalawang New Year ang sineselebrate sa Pilipinas? Karamihan sa mga bansa ay nagsiselebrate ng bagong taon kapag January 1. Pero ang mga Pilipino ay sineselebrate din ang Chinese New Year na sineselebrate natin sa ibang araw. Bakit nga ba dalawang magkaibang kalendaryo ang sinusunod natin? At ano ang kanilang mas malalim na cultural meaning at ano ang science sa pagkakaiba nila? Bago ko sagutin ang mga katanungan na ito using science, gusto ko munang mag-hi sa ating mga bagong manonood. Ako po si Chona and I'm your resident Filipina scientist. Isa po akong mananaliksik in the field of molecular ecology. At ang holidays ay pwedeng regalo pero pwede ring sumpa kasi dinederail or iniiba nila ang schedule namin pagdating sa field at lab activities. Isa rin po akong guro at syempre katulad ng aking mga estudyante, na-excite din po ako pag holiday kasi baka naman pwedeng magpahinga. At ang Shiyan siya ang aking science communication channel, kung saan gustong-gusto ko pong pinag-uusapan ang mga nerdy at geeky things sa tungkol sa STEM kasi na-excite ako tungkol sa kanila. Siguro naman natatandaan nyo pa, sineselebrate natin ang January 1 dito sa Pilipinas bilang New Year o Bagong Taon. Happy New Year! Happy New Year everyone! Para sa marami sa atin, ang ibig sabihin nito ay new beginnings at ang mga pag-celebrate natin ay blend ng Filipino at Spanish influences. Meron tayong mga family reunion, mga paputok, masasarap na pagkain. Ang mga gawain na ito ay para mag-attract ng magandang fortune sa pagdating na bagong taon. Kung iisipin nga natin, napakarami nating New Year traditions dito sa Pilipinas. Isa na doon ang paggawa ng napakaingay at napaka-festive na atmosphere na gumagamit ng mga firecrackers na medyo nakakainis at napaka-dangerous o kaya malalakas na pagpapatugtog para daw ituboy ang malas at papasukin ang swerte sa bagong taon. Ang isa pang example ay yung paglalagay natin sa lamesa ng 12 o 12 na bilog na prutas na nagsisimbolize ng prosperity o yaman na darating sa 12 buwan na paparating pa lang. Ngayon, habang nagsiselebrate tayo ng January 1 bilang bagong taon, ang Chinese New Year naman ay sa ibang araw natin sineselebrate kasi ang sinusunod nila ay ang tinatawag na luni-solar calendar. Kadalasan nangyayari ito ng mga late January o kaya mid-February. At malalim din ang ugat nito sa Filipino culture dahil ilang daang taon na rin naman tayo nagkakaroon ng trade at cultural exchange sa ating mga kapitbahay na inchik. In fact, ang Philippine government ay nire-recognize ang Chinese New Year as an official holiday, walang pasok. Pinapakita nito ang importansya ng selebrasyon na ito sa ating Filipino-Chinese communities at syempre sa buong bayan na rin. In fact, ang Binondo na makikita natin sa City of Manila ang pinakamatandang Chinatown sa buong mundo at napakasayang pumunta dito pag Chinese New Year. Maraming lion dances na naniniwala na nagbibigay ng swerte at nagpapalayo ng mga malas. Siyempre, ang inaasahan ng mga kabataan ay yung ampaw, mga pulang envelope na naglalaman ng pera para magbigay ng blessings sa pagdating ng bagong taon. May mga pagkain din katulad ng pansit o kaya tikoy, isang uri ng sticky rice cake, ay sikat na sikat. Naniniwala ang mga tao na nagbibigay sila ng mahabang buhay at ng pagsama-sama. Ang mga bagay na ito ay parte ng mga Chinese na paniniwala tungkol sa harmony at prosperity. Pero balikan nga natin yung main question. Bakit dalawa at magkaibang araw ang sineselebrate nating New Year dito sa Pilipinas? Ito ay isang refleksyon ng ating cultural history at ng siyensya sa pagkikip ng oras. Nakadepende ito sa pagkakaiba ng Gregorian calendar at ng lunisolar calendar. Ang Gregorian calendar ay ang mas ginagamit na kalendaryo ng mundo. Ito ay isang solar calendar na ang ibig sabihin ay base sa orbit ng Earth around the Sun. Sa Gregorian calendar, merong 365 days sa isang taon.
Pero pag umiikot ang Earth sa araw, it actually takes 365.25 days. Kaya every 4 years, meron tayong leap year. Ang kalendaryo na ito ay nagbibigay sa atin ng mga fixed na dates. So, ang January 1 ay laging New Year's Day. Simple lang, di ba? Pero ang lunisolar calendar ay mas komplikado dahil para niyang binabantayan ang pagsasayaw ng araw at ng buwan. Ang isang lunar month ay may habang 29.5 days. Kaya ang taon sa sistema na ito ay mga 354 days ang haba. Medyo mas maikse sa isang solar year. At para maging in sync siya sa araw, every few years, minsan nagdadagdag tayo ng isang buong buwan. Kaya walang fixed na date ang Chinese New Year. 张牙舞爪，健身操。 Instead, ang sinusundan niya ay ang cycle ng buwan. Kaya nagkakaroon tayo ng New Year sa pangalawang new moon pagkatapos ng winter solstice. Pwede itong kasing aga ng January 21 o kaya kasing late as February 20. Ngayon, para ma-summarize natin ang pagkakaiba sa dalawa, ang Gregorian calendar ay yung sinusunod natin pag sineselebrate natin ang January 1st New Year celebration. At nakabase ito sa paggalaw ng Earth paikot ng araw. Ang lunisolar calendar naman ang sinusunod natin pag sineselebrate natin ang Chinese New Year, na siyang pinagko-combine ang solar at lunar cycles. At alam niyo ba na ang Chinese New Year ay hindi lang tungkol sa isang petsa o date? Nakatali din ito sa pagdating ng spring, isang simbolo ng hope at celebration para sa mga maraming kultura. Kaya minsan tinatawag din itong Spring Festival. Ang mga magsasaka sa ancient China ay ginagamit itong signal para magsimula na ulit magtanim. Kaya ito rin ay practical at hindi lamang isang selebrasyon. Now, culturally speaking, pinapakita nito kung gaano katindi ang impluensya ng Spanish at Chinese tradition sa Filipino culture. Ya estoy hasta la puta madre, banda, tantos pinches idiomas y la gente no más entiende a putazos. Ang Gregorian calendar kung saan sineselebrate natin ang New Year sa January 1 ay solar-based system na na-introduce sa atin nung Spanish colonization. Samantalang ang Chinese New Year naman ay nagdadala ng mga tradisyon base sa lunar cycle na siguro ay nasa-celebrate na natin simula nung nagtitrade tayo with Chinese immigrants dito sa Pilipinas. Para sa akin, napaka-interesting ng Chinese New Year kasi nakatali siya sa dalawang astronomical events, ang new moon at ang winter solstice. Nakakatuwa na ang mga celestial occurrences na ito ay ginagabayan ang pagbabantay natin sa oras sa daan-daang taon na ang nakalipas. Ang pagsiselebrate natin ng New Year ng 2 beses ay nagpapakita sa impluensya ng kultura at pati na rin siyensya sa ating pagbabantay ng oras dito sa Pilipinas. Ang Gregorian calendar ay steady at predictable, samantalang ang lunisolar calendar ay niyayakap ang natural ebb and flow ng ating kalangitan. Parehong kalendaryo ay sinasabi sa atin kung kailan dapat mag-celebrate, pero may sarili-sarili silang style. Yung isa, mas precise, yung isa, merong harmony. Sa pag-celebrate ng 2 bagong taon, tayo mga Pilipino ay ino-honor ang parehong historical ties na atin sa West at ang ating malalim na cultural influence galing sa Chinese traditions. Kaya totoo nga namang napaka-meaningful ng ating 2 bagong taon. Pero kayo, anong opinion nyo sa 2 bagong taon? Sineselebrate nyo ba sila pareho o natutulog lang kayo dun sa isa? Share nyo naman yung thoughts nyo sa comment section natin below.